Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-19 na kabanata ng Noli Me Tangere. Karanasan ng isang guro. Tahimik na nakatanaw sina Ibarra at ang guro sa mayapang lawa ng San Diego. Dito ipinakita ng guro kung saan itinapon ang bangkay ng ama ni Ibarra. Nagpasalamat si Ibarra, ngunit sinabi ng guro na malaki ang utang na loob niya sa ama nito dahil sinuportahan siya noon sa pagiging guro at tumulong sa mga batang mahihirap. Nang tanungin ni Ibarra ang kalagayan ng edukasyon, ipinagtapat ng guro ang tunay na suliranin. Mahigit 200 sana ang nakatala sa paaralan, ngunit 25 lamang ang pumapasok. Marami ang hindi nakadadalo dahil sa kahirapan at sa kawalan ng interes, lalo na't walang napapala sa paraan ng pagtuturo. Hindi rin makapagturo ng maayos ang guro dahil ang paaralan ay nasa ilalim lang ng kumbento, kaya madalas silang pagalitang ng kura na naiistorbo sa ingay. Ikinuwento ng guro ang kanyang masalimuot na karanasan. Sinubukan niyang baguhin ang paraan ng pagtuturo. Tinuruan niya ang mga bata ng Kastila sa mas madaling paraan at inalis ang pamamalo. Unti-unting gumanda ang resulta at sumigla ang pag-aaral ng mga bata. Ngunit nang malaman ito ni Padre Damaso, ipinahiya siya, pinagsabihan at pinagbawalan na gumamit ng wikang Kastila. Pinilit siyang mamalo muli at sinumbatan pa ng mga magulang na mas epektibo raw ang lumang paraan. Dahil sa presyon ng kura, ng mga magulang at ng pamahalaan, napilitan siyang bumalik sa dating marahas na pamamaraan. Naging mabigat sa kalooban niya ang muling pananakit sa mga batang natuto ng magtiwala sa kanya. Dumating pa sa punto na umuwi siyang isang araw at napaiyak sa pagod at sama ng loob. Dahil sa stress, nagkasakit siya at nang bumalik ay kakaunti na lang ang kanyang mga mag-aaral. Sinikap pa rin niyang itama ang sistema. Gumamit siya ng Tagalog na aklat tulad ng Urbana at Felisa at tinagalog ang bahagi ng mga aklat pangkasaysayan. Gumawa rin siya ng sariling paraan sa pagtuturo ng heograpiya dahil walang sapat na kagamitan. Pero tinutulan pa rin siya ng mga magulang at pinaalalahanan ng bagong kura na unahin ang katesismo at memorisasyon kahit walang naunawaan ng mga bata. Lalong nasira ang edukasyon at bumalik ang paulit-ulit na pagsasaulo na walang saysay. Sa dulo, nagpayo si Ibarra na huwag mawalan ng pag-asa. Ibinahagi niyang inibitahan siya sa pulong ng tribunal kung saan maaaring mailutas ang masuliranin ng guro at ng paaralan.